Pinakamalalang sakuna sa nuklear sa mundo ay nangyari nang sumabog ang isang reaktor sa Chernobyl Power Plant sa Ukraine. Ito ay bahagi ng Union Soviet. Ang kasalukuyang Belarus ay tumanggap ng 60% ng unang pagkalat ng radioactive material. Ang radioactive cloud ay lumaganap at umabot sa karamihan ng Europa. Ang planta sa Chernobyl ay isa sa pinaka-advanced facility ng Union Soviet. Ang unang dalawang reaktor ay naging operational noong huling bahagi ng 1970. Ang ika-4 na reaktor ay pinakabago na naging operational noong 1983. Noong Abril 26, 1986, naghanda ang mga technician na subukan ang backup cooling system sa reactor number 4. Ngunit nagkamali sila ng lubusan sa isang routine safety drill. Ang isang nuclear reactor ay parang isang higanteng steam engine or makina ng singaw. Ang uranium fuel rod ay nagre-react upang makabuo ng init at ito ay nako-convert ng init ang tubig nagiging singaw. Na ang singaw o ang steam ang siyang nagpapagana sa malalaking turbine upang makabuo ng kuryente. Ang mga control rod ay pinasok sa pagitan ng uranium upang pabagalin ang reaksyon at mahalaga na malamig ang tubig sa paligid ng core upang maiwasan ang sobrang pag-init. Ngunit nang magsimula ang pagsusuri, halos lahat ng control rod ay inalis at nawalan ng kontrol ang mga technician sa daloy ng coolant, dahilan para tumaas ang temperatura, mag-init at natunaw ang core dahil sa sobrang init. Madaling araw ng 1:23, sumabog ang Reactor 4. Nagbunga ito ng 8 toneladang radioactive material sa atmosphere. 115,000 na tao ang inilikas mula sa 30-kilometer zone sa paligid ng planta. Ang pag-apula sa apoy ay tumagal sa 15 days. Mahigit kalahating milyong mga sundalo at sibilyan ay tinawag upang harapin ang aksidente. 31 sa mga bumbero at manggagawa ng planta ay namatay lamang sa loob ng ilang araw dahil sa matinding sakit na dulot ng radiation. Ang nakalalasong radioactive cloud ay katumbas ng 400 times na pagsabog ng atomic bomb sa Hiroshima. Mabilis na nagtayo ang mga crew ng konkretong arko upang balutin ang buong reactor at upang maiwasan ang pagkalat ng mas malaking radiation. Sa loob ay mayroong natitirang 200 toneladang radioactive material. Ang natitirang 3 reaktor ay patuloy na pinapatakbo dahil sa kakulangan sa enerhiya sa Ukraine. Taong 2000 lamang ay sinara ang Chernobyl complex. Ang konkretong arko ay unti-unting bumagsak. Nagsimula ang pandaigdigang komunidad na magtayo ng bagong estruktura.